6.5. Traditional yan yung aking. Sa Beyblade. Takas na. Yung nasip naman yung tao ko. Magandang hapon ulit. No? Salamat pala kay Otol John. Andito din yung kaibigan ko si Lakay, Alex, at saka si Si Rene. Rene, long time no see. So, narinig nyo na yung programa ng drain therapy? Yes, ito po yung ito yung parang trade name ng hilot. Di ba, drainage, lymphatic drainage. Tapos may mga points po tayo to make it in science na base. Yun po. Sino may idea dito ng hilot? Lahat. Alam niyo ba kung saan yung origin ng hilot? Hindi. Pero ang hilot ay katutubong paggamutan. Di ba tama? Ibig sabihin, yung hilot ay flagship ng bansang Pilipinas. Ano yung original? Yung dumayo dito sa Pilipinas o yung sarili natin? O bakit? Wala pa po yung pananakop ng ibang bansa. Nandito na po yung kultura natin. At ito ang tawag nito ng unang panahon. Ito po yung panggagamot sa bansa natin. Pag may sakit yung tao, pupunta sa manughilot. Ibig sabihin yun ang manggagamot. Ang tawag ng unang panahon yan, hindi po. Ang albularyo kasi na word is herbolario. That is Spanish word. Meaning ng herbolario is herbalist. Herbalist. Tapos nagkaroon ng mga bulong-bulong, di ba, Latin? Atin ba yun? Hindi. Hindi, Latin. Ibig sabihin, galing po sa Kastila. Hindi po kultura ng Pilipinas. Ang kultura ng Pilipinas ay, di ba, origin, tribo. Kasi kahit tingnan natin sa noong unang panahon, wala pa yung mga relihiyon na to. Ang origin po na relihiyon ay tribal. Nadiretso ang paniniwala sa Panginoon. Anong tawag natin sa Panginoon natin? Nanitibtang natin? Bathala. Hindi mga tribal gada na mga engkantado ha. Dahil yun ay mga Sumerians, yun ang mga fallen angels. Pag yun ang ginamit yun, maging ampon tayo. Is Satanas. Pangit. Ayaw natin turuan kung paano pumatay o mangkulang o ano dito. Ang ituro lang natin ay kaligtasan. Yun po ang hilot sa trado. Ngayon, dahil yun ang origin ay galing sa katutubo, saan nag-umpisa ang word na hilot? Bisaya. Wala po siyang English. Okay. Bisaya. Ano yung meaning ng Bisaya? Ng root word ng Bisaya? Saan siya nang galing? No. Sri Visayan Empire po. Yung Sri Visayan Empire, yun po ang the lost kingdom. Na ang tawag ng unang panahon na nagkaroon ng pananakop ng Kastila at naging mga sundalo na natin yung mga natin ninuno, yan ang tawag ng mga Kastila ng mga Maherlikans. Kaya yung Maherlikan kingdom po tayo. Kaya Maherlikans ang tawag doon. Kung ang ginagalingan talaga ng kabuang pangalan ay mga Bisaya po, tayo Bisaya. Hanggang Mindanao, Tibuli, Manubo, Naan, Paulo, puro po yan Bisaya. Yun po, kasi ang stronghold ng bansang Pilipinas ay nanggaling sa yung stronghold pala ng Sri Visayan Empire nanggaling sa kung saan si Dato Puti at si Dato Maritudo nagkaroon ng barter. Ibig sabihin may barter, may history, may ownership, wala. Meron. Isa lang po ang history ng bansang Pilipinas. Hindi pwede maging dalawa. Yung mga kapatid nating Muslims sa Mindanao, settlers din po sila doon po, walang barter na nangyari. Kaya hindi pa rin nila na-claim ownership dahil walang pagmamayari. Dayo lang. Nauna pa doon yung mga nitibo na mayroong galing Bisaya, 12th century tayo, sila 15th century, 14. So mas nauna pa yung mga nitibo natin doon na napunta. Bago dumating yung mga Islam, Muslim na kapatid natin. Dahil nung natalo na yung Borneo ng Java,
naging Islam na po sila. Kasi dati yung mga design galing Borneo, pumunta ng Panay Island para doon na nahimik na ang sakyan nila po ay barangay. Ngayon ang pinanggalingan ng barangay. So pagdating sa panggala, magkakain ng green therapy natin, ang English natin, ang group niyang pinanggalingan ay Hilot, nang galing po sa Panay Island. Shout out kay Ayun. Ma'am Marie. Nakaproblem na tayo ngayon, di ba? Also to Marites. Yan Shell. meron po tayong medical act. Sino alam sa medical act? Only doctors can do treatment. Only doctors can diagnose. Only doctor can prescribe. Saan tayo doon? Dahil may batas ang Republika ng Pilipinas. Nobody's above the law. Kaya pag nag-practice ka, huhulihin ka. Walang puso ang batas, di ba? Walang gray area. Isang tayo, repulture natin yung Hilot. Bakit kinupestyon? Dahil mayroong batas ang Republika. At ang batas ng tribo ay hanggang ngayon, naging bansang ng tribo para magkaroon ng paggobyerno. Wala, no? Hanggang claim lang tayo kaya sila pa ito napagpadlak ng di na priso. Kasi hinanapan ng dokumento, wala. Kaya hanggang claim lang po tayo mga tribo, tayong origin. Pero pasalamat po tayo dahil mayroon tayong kingdom of Maharlika. Saan yun? Sa Panay Island. At yun po ang mayroon ng isang titulo na 001. Sa akin. Tingnan nyo sa Google Earth, Mogbaloy, nakapangalan po sa akin. Pag tayo bumalik doon sa regime, tayo lahat magkaroon po tayo ng sovereign rights. Preamble, di ba? Hanggang ngayon hindi natin natin yung ating sovereign rights. We, the Filipino people of the Philippines has the sovereign rights. Paano tayo makamit yung sovereign rights? Hindi tayo magbalik po. Kasi mula hangin na lang ilalim ng lupa, yun ang karapatan natin pag mamayari ng bansang Pilipinas. At tayo lahat ay beneficiary. Hindi na tayo nasakupan ng kasila, di ba? Hindi na tayo nasakupan ng mga talo, di ba? Bakit hindi tayo magkaisa? Balik po tayo lahat. Nandito na tayo, handa kami si Bro Renan dyan. Napopromote yan, yung grupo, dito tayo, dito tayo magtulungan. I-consolidate natin lahat ng tribo sa buong Pilipinas. Magkaisa yan, magkaroon ng United Tribal Government tayo. Babalik sila lahat sa 001. Umbrella yan, automatic, diretso sa United Nations. Tapos, mayaman ang bansang Pilipinas. Pero balik tayo dito sa Hilot kasi makalayo tayo. Dahil ang Hilot ko, ito po ang natural kati ng bansang Pilipinas. Dahil wala pa ang natural kati dito, kumplito na po tayo sa panggagamot. Nagkataon na ibang pangalan doon, ibang pangalan sa Ayurveda, ibang pangalan sa medicine. Pagdating sa Pilipinas, Hilot po ang pamamaraan ng panggagamot natin. Ito po ang chiropractor ng bansang Pilipinas. Bakit? Wala pa dito yung mga chiropractor. Naghihilot na po tayo sa hilot sa pilay at dali, di ba? That is born na lang. Naghilot na tayo sa panganganak, yun ang paltera. Naghilot na tayo sa init at lamig, na minamig katawan natin, di ba? That is lymphatic drainage, yan, yung therapy. Yun po. Yun yung nangyari lang. Yun po. Pasalamat po tayo sa PIPAC. Dahil i-create yung PIPAC para i-promote yung indigenous practices. I-regulate, i-recognize, i-develop, yun po ang nakalagay sa Traditional Alternative Medicine Act. Yun po ang ating sandalan. Kaya, pag pumunta ka ng India, Ayurveda ka. Pag pumunta ka ng China, Traditional Chinese Medicine. Pag pumunta ka ng Pilipinas, Traditional Filipino Medicine at Hilot. Napakataas pa lang hilot mo. Anong ginawa ng Krista? Ito, personalan to. Bakit nagturo ang Krista ng hilot? Mayroon kasi ng consent sa patutubo na nangyayari yan? Wala po. Kaya pinalitan ng massage at ginawang sanitation code para hindi ma-apakan yung original na
kultura ng bansang Pilipinas. Maswerte lang, nandito ang kita. Kung wala ang kita, nahirapan po tayo dito. Bakit? Sino yung nag-promote? Sino yung nag-regulate? Yung tribo na yung naging bansa. Pero under the law, gina-recognize po ang ating practice under po sa customary law, which is recognized by the state. Ngayon, marami nang pa-registered sa site ng hilot. Alam natin lahat yan. Ang tanong, paano nila maprotektahan yung mga graduates nila based on customary law, dahil sex registration is not a permit or a license. Kailangan meron kong accreditation. Kailangan may consent ka. So kailangan meron kang gina-represent na heritage at origin. Hindi pwedeng wala. That is the law. Kailangan maintindihan po natin. At kailangan educate natin ang sarili natin. Dahil pag alam natin yung legality dyan, may karapatan po tayo. At wala po na conflict pagdating sa conventional practice. Bakit? Hindi po tayo natitrip, ha? We're on prevention. We're on lifestyle. We're on notification. At doon po tayo sa malinis na hangin, malinis na tubig, Shout out, Sister tamang Masing, tulog, temperance, Marites Roselio, travel food nutrition, Mama walang Marilo ugnayan po Osias, sa kabila. together Kaya with magkaroon po tayo ng Quaresma Bimix. complementary. At pwede po sa magkaroon ng Happy watching. integration. Napakalaki po ang programa natin. Pag ito pinupusan natin, flagship ng bansang Pilipinas, ang tawag sa atin ay mga national treasures. Na pinromote yung sariling ating. At yun po ang lost identity na pwede natin ibalik. Dan karapatan po natin yun bilang Pilipino. Ayun po. Baka dumami na. Kung live na nakapa. Dito daw po yun. Andito po yung pitak sa likod natin para suportahan po tayo. At kasama po natin sila. Dahil institutionalize yung program para ipakilala natin sa buong mundo. Pero kailangan meron pong harmonization. Hindi pwede na ikaw isang school o university ka lang with standard by sa pagdating sa school o sa education, na po yun, hindi ka pwede magturo kung wala kang approved na pamamaraan ng pagkakamot. So in short, kung ang naturopathy pupunta dito sa Pilipinas, o ang acupuncture pupunta dito sa Pilipinas, dapat standard yung practice galing sa bansa po nila. Saka, i-register sa CHED para maging ano po siya, standard yung education, at yung PRC naman ang regulatory. Pagdating naman sa hilot, pag ito ay i-institutionalize natin, kailangan mayroong harmonization sa tribo po. Kasi hindi naman nila pagmamayari yan eh. Kasi hindi naman pwede palagi na lang nakukurap yung tribo hanggang ngayon. Pati yung mga halamang kamot, nakukurap na lang ngayon. Wala man lang royalty yung tribo. Kawawa naman yung tribo. Eh, karapatan din natin ang under the law. Diba? Tayo. So, ibig sabihin, gising po tayo. Kailangan natin ang pagkakaisa. Hindi para sa ginagawa ng iba wilda dyan. Programa po na mayroong sustainability po kailangan natin ngayon. Yun po kailangan natin pag-isa. Palagi kang bumalik dito. Nandito si Bro John, nandito si Bro Rene, nandito yung mga kaibigan natin lahat. At kaisahan po natin at palawakin po natin yung programa na to. Ito po, maraming salamat. Picture. Balik-balik po para marami tayong matutunan. Ngayon lang narinig yun? Yes. So kailangan po kahit ilot yung legal. Yung card. si Brother Rene, engineer, attended a FAMI Hilot training program under PITAC, headed by our President Founder, Nats Fernando de Traditional Hilot Society Incorporated. Ayaw na ayaw po masira. Ayan po siya, ayan. Kasi hindi maganda
kanila kasi sarili natin yun, tapos hindi natin panindigan. Ating master ng hilot. Marami nakabili. Live. Ganda yun. Anim yung anim na piraso. Kaya mo sila. 60. Tulog pa yung iba. Ayan, si Doc Jun, together with the president and founder of Traditional Hilot Society Incorporated, no other than Brother Nats Fernando. Si Madam Rose. Congratulations! Congratulations! Ito ay First batch! giving of certificate sa FAMI training program. Tinawag na, a-adjust na po itong mga upuan para magkasya tayo lahat sa harap. Kasi kung di tayo aalis sa pwesto, hindi tayo magkakasya sa harap. Magtulungan po tayo habang nababawasan ng tao ito. Ma-adjust na po.